hi guys, good evening, and for today's vlog, isasabihin ko sa inyo or i-share ko na sa inyo yung product na ginagamit ko after kong gumamit ng Cerisay Peel Exfoliate. Ito nga yung Cetaphil Bright Healthy Radiance guys. Ito ay yung ginagamit kong moisturizer after kong mag-wash ng sabon ng Cerisay Peel Exfoliate guys. And ito nga pala yung condition ng aking face guys after kong mag-wash ng soap. And nakikita nyo naman na sobrang redness ng aking face and sobrang dry. Meron pang mga mini micro peeling dyan dahil pang 7th day ko pala ngayon ng Cerisay Peel Exfoliate. So, kailangan ko nang gumamit ng moisturizer para, alam niyo yun, para maayos yung aking face. Talagang sobrang, parang, grabe, namumula. Pulang-pula siya guys and masakit siya. And normal lang yon sa paggamit ng mga rejuvenating set. Especially kapag yung mga product na ginagamit nyo is sobrang tapang or matatapang. Kaya ayan, nag-stop na ako sa paggamit ko ng Cerisay Peel Exfoliate and sobrang tapang ng toner night cream nila. Yung soap naman is okay lang. Ginagamit ko rin siya sa body ko guys. So ayan, mag-apply na tayo ng Cetaphil moisturizer para naman maayos or mawala yung pamumula ng ating face. So ginagamit ko din siya sa morning guys, hindi lang sa night. Pag in-apply nyo siya, is medyo maano siya, mahapde. Kasi sobrang ano pa yung, madami pang sugat yung face ko guys. Oh. Pero mamaya-maya mawawala na rin yan guys. Parang tinotorture ko yung sarili ko, grabe. Oh. Yung pang-anim na araw ko guys is hindi muna ako gumamit ng ano nun, ng kahit na ano, water lang talaga. Then ngayon pang 7th day is gumamit ako ng soap and nitong Cetaphil guys. Pinili ko yung Cetaphil brand kasi alam ko naman na sobrang mild niya lang sa ating skin. Kaya ito yung pinili ko dahil alam ko talagang mare-repair niya yung aking face guys. Ayan. So, let it dry lang. Medyo malagkit siya after nyo siyang i-apply sa inyong face. But kapag nag-dry na siya, mawawala na yung pagkalagkit niya guys. So, ayan. Wala siyang amoy and napakadali niya lang i-blend. Sobrang ano. So, ayan guys. Ito yung ginagamit kong Cetaphil. Ito guys ay nabili ko lamang sa Poya. So, ayan. I-update ko kayo after mga ilang days yung result nito sa aking face, sa aking dry and redness face. Kung mapapaayos niya ba yung aking face texture. So, ayan guys. So, update ko na lang kayo sa aking next video guys. So, hi guys, good evening. Gusto ko lang magbigay ng update dito sa ginagamit kong product na Cetaphil Brightening Night Cream. Ito yung ginagamit ko after kong gumamit ng Cerisay Peel Exfoliate. Kasi nakita nyo naman guys, na after kong gumamit ng Cerisay Peel Exfoliate, sobrang dry ng aking face. Kaya gumamit ako nito para malesen and para mas madaling makarecover ang aking face sa peeling stage. So ito nga guys, ilang araw ko na siyang ginagamit. Every night ko siyang ina-apply sa aking face. But nung naggumagamit ako ng Cerisay Peel Exfoliate, morning and evening ko siya ginagamit kasi para mas madaling makarecover ang skin ko. But now, bibigyan ko kayo ng update sa paggamit ko nito guys. And ito na nga yung face ko guys. Na-notice ko na sobrang dami kong small bumps dyan sa forehead, sa face, dito sa side. Ayan, kung nakikita nyo, ang dami kong small bumps after kong gumamit itong Cetaphil Brightening Night Cream. And hindi ko alam kung baka hindi siya hiyang sa akin. Pero ilang days ko na siyang ginagamit. And ngayon lang naglalabasan yung mga small bumps ko dyan sa forehead ko guys. Kung makikita nyo, wala naman akong ganyan before. And parang buong face ko talagang meron siyang small bumps. Ang mahal pa naman itong Cetaphil guys. Nasa 800 plus NT to. Kung magkano to sa peso, nasa almost 1,500. Nanghihinayang ako. Pero bibigyan ko pa siya ng chance. Mga ilang days pa or ilang nights ko pa siyang i-apply. Titingnan ko kung talagang may problem siya or hindi ako hiyang or naninibago lang yung aking skin sa product. Kaya, yan lang muna ang update ko ngayon guys sa Cetaphil Brightening Night Cream. So, hello guys! Good evening! And tonight, mag-a-apply na tayo itong Cetaphil Brightening Night Cream. Ayan guys. Pero ipapakita ko muna sa inyo yung update ng mukha ko. After couple of days kong paggamit nito guys. Diba last time naman ay pinakita ko sa inyo yung update ko is napakaraming small bumps around my face. Kasi nga nag-apply ako nito after kong gumamit ng Cerisay Peel Exfoliate. But now guys, almost pawala na yung mga small bumps ko. And sa forehead guys, kung makikita nyo, sobrang minimal na lang. Kung makikita nyo guys,
'Di ba? And dito naman sa face ko is wala na talaga. Kaya kinontinue ko yung paggamit itong Cetaphil Brightening Night Cream. And guys, I think nag-cause talaga ng purging yung face ko kasi nga gumamit nga ako ng ng Cetaphil Exfoliate. Siguro na nanibago yung face ko, kaya mayroong reaction na ganon. But now, tinuloy-tuloy ko na siya and nawawala na yung mga small bumps sa aking face. And nakikita ko talaga na ang ganda niya talaga sa mukha ko dahil talagang namamoisturize niya yung aking face. Talagang nababrighten niya talaga, guys. Bukod sa ako nga ay gumamit ng Cetaphil Exfoliate, nakita niyo naman yung mukha ko that time. Talagang may burn talaga at nasunog talaga yung face ko. But now, guys, wala na siya, guys. Nawala niya yung mga sunog-sunog ko dyan sa mukha. Yung mga nasunog, guys, gumaling na talaga siya. At nakatulong nga itong Cetaphil Brightening Night Cream, guys. Sobrang ang ganda niya talaga. Kaya, ayan, tinuloy-tuloy ko lang siya. And tingnan nyo nga yung nababawas ko. Punong-puno pa rin siya, guys, oh. Kaya, matagal-tagal ko pa siyang gamitan. And guys, dati, nung namamalat pa yung mukha ko, ginagamit ko siya ng morning and evening. But now, guys, ginagamit ko na lang siya talaga ng night. Kasi, parang mas umi-effect siya talaga sa gabi. And pag sa night, diba, naglagay ako ng sunscreen, tapos naglagay ako niyan, ay, nako, nagkakaroon talaga ng reaction, nagkakaroon ako ng mga small bumps, kaya hindi talaga ako gumagamit niyan every morning. Night talaga siya, guys. Kaya, huwag niyo akong gagayahin. But now naman, okay na yung aking face. Talagang, nawawala na yung mga, small bumps dyan. And ayan na nga, konti na lang sa forehead. And yan. Medyo na-busy ako, guys, kaya hindi ako nakapag-update. And talagang, tinitingnan ko talaga yung mga pagbabago sa mukha ko habang gumagamit ako nitong Cetaphil Brightening Night Comfort Cream. Ayan, guys. So, update ko na lang kayo sa aking next vlog, guys. So, hi guys! Magbibigay lang ako ng konting quick update dito sa paggamit ko ng Cetaphil Brightening Night Comfort Cream. Ito, guys, ay almost 3 weeks ko nang ginagamit. And every night ko nga pala siya ginagamit, guys, ha. Nakita nyo naman sa previous update ko, talagang sobrang lala ng effect niya sa akin nung una. Talagang nagkaroon ako ng mga small bumps around my face. And now talaga, guys, ay totally nawala na yung mga small bumps. And hindi na sila bumalik, guys. So, ayan, maglalagay na tayo. And napapansin nyo kung may pimples ako dito. And dry na siya. Mabilis siya makadry ng pimples, guys. And ang napansin ko, after morning, is napaka-hydrating ng aking skin sa mukha. Talagang makikita nyo na hindi talaga siya dry. And sobrang ganda niya sa mga sensitive, oily, and especially sa mga dry skin type na na texture ng face, guys. So, ayan, guys, ina-apply ko lang siya. Then, wala na akong ibang nilalagay. Yan lang. Hindi na ako naglalagay nung ng ordinary serum. In-stop ko muna siya kasi baka, yun kasi dati, yung bago pa lang is naglagay ako noon and talagang meron yatang effect yung mga ingredients. So, talagang nagkaroon ako ng mga small bumps sa aking mukha. Then, after nun, in-stop ko na yung paggamit ko ng ordinary serum. And ito na lang yung kinontinue ko. Kasi, syempre, ang mahal nito, guys, kaya kailangan ubusin natin to. And hiyang naman siya sa akin, guys. Kasi, after naman ng mga, weeks is nawala na yung mga small bumps. And talagang nag-brighten yung face ko. Nakita nyo naman. At napaka-hydrating niya. Talagang na-lessen din yung mga scars ko, guys. Kung makikita nyo, i-zoom ko yung face ko. Ayan, guys, yung texture ng aking skin after ng weeks ng paggamit ng Cetaphil Brightening Night Comfort Cream. So, ayan, guys. And sa final update ko is ibibigay ko ng aking honest review sa paggamit itong Cetaphil Brightening Night Comfort Cream. So, ayan lang, guys. So, hi guys! Good afternoon! So, finally, may bibigay ko na sa inyo yung aking final thoughts dito sa ginagamit kong Cetaphil Brightening Night Comfort Cream. Ito ay 1 month ko nang ginagamit and talagang nakalahati ko na siya, guys. I think 2 months mauubos ko na siya. But before that, bago ko sabihin ang aking honest review, ibibigay ko muna sa inyo yung ilang details about dito sa Cetaphil Brightening Night Comfort Cream. So, ito yung kanyang packaging. Ito yung box. Itong Cetaphil nga, guys, ay fragrance-free, paraben-free, and comedogenic, and hypoallergenic. Ito, guys, ay for face only. At ginagamit ko siya every night. Alam niyo ba, guys, yung kanyang mga naibibigay sa ating face? Ito ay nakakapag-visibly reduce dark spot, reveals radiant, nakaka-glow siya ng skin every morning. O nakita ko yun sa aking skin.
Di ba, ginagamit ko siya ng night. Pagising ko sa umaga, napaka-brighten and napaka-moisturize ng aking face, guys. And napansin ko rin yung, yung pores ko na talagang na-minimize niya. Lumiit talaga yung mga pores ko sa aking face. Yung dark spot and pimple marks talagang nag-lighten. Nakita niyo naman before, di ba, may pimples ako dito sa aking nose. And now, wala na siya. Halos hindi na makita yung kanyang pimple marks. And nag-reduce din talaga ng mga wrinkles. Avoid din talaga siya ng mga wrinkles, guys. Talagang, it helps a lot sa ating face. Kaya talagang gustong-gusto ko itong Cetaphil Brightening Night Cream. Talagang effective siya. And guys, eto nga palang Cetaphil ay walang fragrance. Fragrance-free siya, guys. At napaka-recommended sa mga sensitive skin. And yung niya, lifespan niya ay 3 years. Diba? 3 years. Compare sa ibang product, sometimes 2 years lang yung lifespan. Ito, 3 years yung lifespan niya. And ito, guys, ay 50 grams. Ayan. Hindi ko lang alam kung available to sa Philippines. Hindi ko sure. But dito ko siya nabili sa Taiwan. And pinakita ko naman sa inyo yung kanyang consistency. Talagang napaka-moisturized and napaka-creamy. Hindi siya watery, guys. Sobrang sticky niya. And yung pag in-apply ko siya sa face, talagang mapipil nyo talaga na malagkit, may pagka-sticky feeling siya. But, pag nawawala naman siya ng mga ilang minutes, once na na-dry na siya sa inyong face, ayan. And, ang technique ko lang sa inyo, guys, ay huwag nyo siyang dadamihin yung pag-apply. Talagang, yung sakto lang sa inyong face, para, kasi ma-absorb naman ng skin yan eh. Kahit na hindi ganun kadami. Kasi, same lang naman yung kanilang result. So, ayan. And, ipagpapatuloy ko pa yung paggamit ko nito, until maubos. And, syempre, bibili pa ako next time. Kasi alam ko na talagang nakaka-help siya sa aking skin. Especially sa mga na-burn yung skin, nagkaroon ng sun damage. Ayan. Sobrang helpful nito. Talagang mare-repair niya yung inyong damaged skin. So, ayan. So, ayan lang yung aking final and honest review dito sa Cetaphil Brightening Comfort Cream, guys. So, if ever na gusto nyo i-try, worth it siyang i-try. Especially na mga merong sensitive skin. So, ayan. Ako nga pala, guys, ay oily skin type. Ayan, oily skin type na ako pero umeffect pa rin siya sa akin. Lalo na siguro kapag kayo ay dry skin, talagang mas effect siya kasi nakaka-glowing, nakaka-hydrating, and bawas siya ng mga wrinkles and mga dark spot, melasma, ayan. Ang dami niya talagang na-help sa ating sa skin natin, guys. Kaya ayan, itry nyo na. Alam nyo ba, yung Cetaphil din yung ginamit ko na facial wash nung ako ay ng after surgery ko. Kasi nga, yun yung recommend sa akin ng doctor na gamitin kong facial wash kasi yung, 'di ba, meron akong wound sa around my nose. So, better na i-use ko yung Cetaphil facial wash. And talagang ang galing niya talaga, ang ganda niya. And naka-help siya sa aking face. Pero hindi ko siya tinuloy kasi ayun nga, medyo 'di ba? Medyo pricey ang mga Cetaphil products kasi naman, guys, kita niyo naman, ang ganda talaga ng quality. Pero yun nga, hindi ko na siya tinuloy yung facial wash. Ginamit ko lang 'yon nung after surgery ko. Yung Cetaphil facial wash, yun yung ginamit ko nung after surgery ko. Kaya ayan. So ayan na, guys. So ayan. So dito na nagtatapos ang aking vlog, guys. Hope may naibigay ako sa inyong bagong information at bagong product na worth it to try. So ayan. So please, if hindi ka pa kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, don't hesitate to comment, like, and share. And i-subscribe din na rin ako. So ayan, ibabalik ko lang. Talagang hindi ko tinapon yung box kasi nga para dito sa aking review. So, ayan lang, guys. Thank you for watching.